Hello, hello, hello. Ayan. Good afternoon mga kabangers. Gising, gising, gising na po ba tayong lahat? Ayan, ako, Kuya Richard, Ate Jonaline, mukhang kailangan nila ng pampagising sa kanilang mga diwa. Ayan. Kung kayo po ay hindi pa nagtimpla ng kape, abay magtimpla na po kayo dyan. Pero kung kayo naman po ay inaantok kapag kayo ay nagkakape, huwag na po kayong magtimpla ng kape. Juice na lang na malamig para kayo naman ay magising talaga at maka-join sa ating usapan na firm believer sa araw na ito. Praise the Lord! Kaya, mga kapatid, mga ka-daily life sharing, sa isang magandang hapon na ito, nais natin na marinig ang boses ni Ate Jonaline at ni Kuya Richard live na live from Vietnam. Ayan. Kaya take it away mga kapatid. Amen. Ayan. Salamat, Pastora Lay. Isang kagalakan po muli na awitan natin ang Panginoon. Pero samahan niyo po ako na awitan ang ating Panginoon dahil ngayon gusto ko pong awitan ang ating Panginoon ng a little bit faster. Papurihan ang ating Panginoon pero wala po akong gitarista ngayon. Pasensya na po kayo. Sige, awitan po natin ang Panginoon. Pinili ko po yung sa Planet Shakers. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Purihin ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi pala. Wow. Hinahanap si Kuya Richard, Ate Jonaline. Bakit? Ba't bigla po kayong tumayo? Nire-request. Kinuha ko yung electric guitar, wala pa lang ang switch. Nire-request nga siya, Pastora Lay, ni
Pat na tumugtog sa akin. Sabi ko kasi pang melody lang ako, pang worship lang ang aking pagigitara. Pero sabi niya hindi daw siya tumutugtog kapag hindi complete orchestra. Ay, wow! Naku po, nakakahiya talaga pala kay Kuya Richard. Wala tayong orchestra sa araw na to, Kuya. Paano ba yan? Buti na lang. Hindi ba kami pwedeng humiling ng sample dyan? Nagsa-saxophone siya kaya lang invisible yung saxophone. Sayang hindi namin nakita. Ay nako, pero grabe ha. Saktong-sakto yung kanta mo na yan sa araw na to, Ate Jonalyn. Dahil ang ating pag-uusapan ay firm believer. Oba, sulat nyo nga dyan ang ating title. Firm believer, sabi ni Pastor Mavi, Kuya Richard, mag-rap ka na lang daw. Gusto talaga niya. Lalo na pag-rap. Nako, mas mahirap yung request ni Daniel, brother husband. Nasaan ba yung Eto, basahin mo. Sabi niya. Parehong gitna ang pa ako. Gusto mo bang makakita ng Winnie the Pooh na sumasayaw? Wow. Sige na, paghahandaan na yan, Daniel, para mas maganda ang resulta kapag may practice daw. Sa mga susunod. Kakanta lang ako pagka ka-duet ko na si Daniel. Si Pat. Paano ba yan? I-request na yan. Okay, pero kagaya nga ng ating sabi, ang ating pag-uusapan sa hapong ito ay firm believer. Kaya gusto ko naman tanungin si Kuya Richard at si Ate Jonalyn, para sa inyo po, ano kaya ang ibig sabihin o anong gusto ninyong sabihin o meron ba kayong testimony about dyan sa salitang firm believer? Kuya Richard. Akala ko talaga na si Pastora May ang nandito. Akala mo pahinga si Pastora May, ha? Yung pala may pumalit kay Pastora May. Bati-bati na po, Pastora May! Opo, para magising ang ating mga abangers. Akala ko pa naman ngayon meron na akong aanin kay Pastora Mavic. Pastora Mavic, akala ko si Pastora May. Yung pala si Pastora Lee, ganun din pala. Nang bibigla. Kayang-kaya mo yan, Kuya Richard. Mga kapatid, firm believer, kung i-compare natin yung old self ko, pati ngayon, kasi katulad dati, wala akong pinapakinggan yung sarili ko lang decision talaga. So not like now, once na nagtiwala lang ako sa Panginoon na let's say yung current situation namin, we all know naman talaga na I'm not working right now. So hindi dumadating do sa puntong na magkakaroon ako ng doubt sa gagawin ng Panginoon. All I have to do is just to wait at patuloy ko lang gawin yung pinapagawa ng Panginoon, at time will come at His own time. Pagkakaloob niya sa iyo kung ano yung mga panalangin mo or yung mga kahilingan mo. So for me yun yung ano ba yung title? Firm believer. Yung mga na hindi ni isang katiting nagkakaroon tayo ng doubt sa kakayanan ng Panginoon. Yes. Magtiwala lang talaga. Yes. Ako naman po, Pastorally, ang naaalala ko pag firm believer, we are standing on the rock who is Jesus. Yes. Wow. Now we did not choose to build our house po on sand, na kapag dumating yung bagyo, dumating yung unos, dumating yung mga trials, testing, yung ating mga pagsubok sa buhay, ay nasi-shaken na tayo. Kaya nga firm, parang we have strong foundation on the rock. We are standing on the rock po, who is Jesus Christ. And we are not depending po sa career natin, sa beauty natin, sa sweldo natin, sa fame. Hindi po tayo nagdidepend doon. Kasi lahat po yun ay mga nasisira
Kumbaga, Yes. hindi, ang mga, ang tawag dito, shaken. Hindi po sila permanente. Samantalang when you believe and standing on the rock who is Jesus, it is eternal. It won't be Amen. shaken. It won't be destroyed. So ako, when you are a firm believer, do not rely or do not depend or do not lean on dun sa mga bagay na nawawasak, nasisira. Dapat yung mga eternal things na yun nga ang Panginoon, yun ang ating dapat yun ang ating dapat na pundasyon. Wow, amen. Talagang agree po ako dyan, Ate Jonalyn, dahil lahat ng bagay, lahat na nakikita natin ay mga temporary, Yeah. pero kapag sa Panginoon tayo nagtiwala na matibay na paniniwala, talagang kailanman ay hindi niya tayo ipapahiya, hindi niya tayo bibiguin dahil He is a solid rock. Yan. Salamat sa inyo mga buhay. Pero wag muna kayong umalis dahil magkwentuhan muna tayo ng slide. Okay po. Kasi alam niyo ba bakit, Kuya Richard? Pag sinabing believer, pag sinabing believe, alam niyo ba, marami palang mga kanta na nagawa ang about sa belief, na tungkol sa paniniwala. Maraming mga kanta na nagsasabing, believe, maniwala ka, pinapapaniwala ka, kumbaga inihikayat kang maniwala, kagaya nung kinanta ni Ate Jonalyn. I believe in you. Oh, di ba? Na talagang maganda pala boses mo, Pastor Raleigh. Susunod, ikaw nasasambot sa Hindi akin. nanonood to, Pastor Raleigh, siguro sa'yo. Hindi Kuya na, napapanood ko Richard. siya sa nightlife sharing. Ayun. Oh, ayan. Pero alam mo ba, kuya, kaya kita pinaupo dyan? Tulungan mo ko. Kasi di ba sabi ko kanina maraming kanta ang tungkol sa belief. Mga kaabangers, kayo ba? Meron ba kayong alam na kanta na tungkol sa belief? Tungkol sa paniniwala? Wow. Sige nga, Type na. i-type nyo nga dyan Ako sa meron. comment box. Sige nga, Kuya Richard. Ano yung... Yung puro paalis I believe I can fly. Oh, paano yun? Sample. Ano nga ba yung tono? May ganon? Kumanta. Go, Kuya Ganon yun. Richard! I believe I can fly. Yun! I believe I can touch the sky. Wow! Think of them every night and day. Da-da-da-da, fly away. Parang I believe I can fly. nai-in love na Diba? naman ako sa asawa ko ngayon. Hindi ka dapat mawala ang love. Oh, di ba? I believe I can fly. Alam mo ba, may sagot ako dyan, ate. Sige, Pastora. Don't stop believing. Oh, di ba? Oo nga. Oh. Kilala ko kumanta niyan. Oh, sino? Beatles. Hindi Ay? ha. Ay, hindi ba? Ay, meron ako, Pastora. Isa Sige pa. nga, sige. I believe. Ito, lagi ko itong pinapanalo sa mga amateur singing contest nung araw. Wow. Ang dami kong nahakot dito mula 9 years old. Si Matt Manriquez yan. Ito. Kanta to ni Whitney Houston. I Oh. believe the children are our future. Ay, oo nga. Teach them well and let them lead the way. Ganda. Show them all the beauty they possess inside. Wow. Ayan. Ang tawag ng tanghalan Give talaga. them a Ayan. Si Sige, si kuya. Daniel ata may I believe din Ay, bisig ng ating mga youth. Oh, ikaw, kuya, ikaw. Sige nga. Wala akong alam sa I believe Ang alam ko lang yung Elvis Presley. Ano yun? si Elvis Sinatra. Frank Sinatra. Yung I believe for every drop of rain that falls, Wow. a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night, Oh, a wow. Pagaling. candle grows. Glows. I believe For everyone who goes astray, someone will come Wow. to show the way. I believe. Wow.
I believe. Ayan. Daming believe niyan, Pastor Ale. Mas Galing. marami yan. Puro believe yan. Ito kuya, alam mo ba to kuya? If she believes in me. Wow. Teka, parang alam ko yan Don yan. Oh, Don Rogers. Kenny Rogers. oo nga, tama. Ang galing yeah. Wow. Katanahunan mo yan Mo. Nagturoan na. Nagturuan na. I believe. Baka may mga isasuggest yung ating mga Oo, yan. Sige. Ano yung alam nyong kanta na may tungkol sa I believe, tungkol sa paniniwala. Pero ito ang isang magandang I believe, Ate Jonalyn. Pag sinabing we believe na there is a miracle. Amen. When you believe, reach out your hand. Ayan. Dahil, sabi, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. Wow. Ate Jonalyn, any worship song na alam mo dyan na gusto mong i-share sa amin sa hapong ito? About I believe. Yun nga, yung kanina, yung fast song na kapag nakapag-prepare ako ng fast song kanina. I believe. Amen. I believe in God. Ayan. At sinabi dito, Pastora, sumisigaw si Dane. Sabi niya? Hindi ko alam, concert pa lang, segment ngayon. Join na kayo! Diba? Dane, biglaan to. Oo. Wala sa script to. Oo, pero si Kuya Richard, game na game. Oh, may pagkanta siya. Wow! Kasi, ibig sabihin, malaking parte ng ating buhay ay paniniwala. Yes. Praise the Lord! Kaya naman, may gusto ka pa bang awitin, Kuya Richard? Bago ka magbabay. Yun lang yung I believe I can fly back my room. Sige. Next time, hahabaan mo na po yung iyong pagkanta. Magre-research na ako. Pagka alam kong ikaw na si Pastora Lay ng ang mag-interview sa ating mga lumipat na kay Pastora Lay. Oo, yung kay Pastora May biglang lumipat sa iyo Biglang bibigla pag nakikita ko na ikaw na maghahanap na ako ng titingnan ko na agad kung ano yung topic. Oo, para nakakatuwa po yung segment natin. Amen. Yan para naman Pastora Lay na napapatakbo talaga ako namin to na kahit na wala sa, hindi natin napagsabi. Pero, because we believe na ang Lord talaga yung dapat nating paniwalaan. Amen. Talagang napapatakbo ako napapatago ako ng di oras. Maniwala ka, kuya. Ikaw, kayang-kaya mo yan. Ayan, praise the Lord. So, once again, sa napakasipag at ganda, sigasig na mga kamanggagawa natin sa Panginoon mula pa sa Vietnam. Wow! Maraming salamat po sa inyo at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen! Praise the Lord. Hallelujah! So, mga kaabangers, good afternoon sa inyo. Andyan pa ba kayo? Huwag kayong mag-leave the group. Makikanta din kayo sa amin. Para tayong lahat ay masaya sa hapong ito. Ayan. So, hello, good afternoon kay Tatay Reynaldo Ramiscal. Siyempre sa mga nagagandahan nating mga youth, young adults, and parents all over the world. Hello po sa inyong lahat. Siyempre, good afternoon sa ating mga pastor, Pastor Dong and Pastor May. Ayan. At siyempre, sa lahat ng mga pastor, mga kamanggagawa,
mga kaibigan, kapatid na kasama natin sa hapong ito. Praise the Lord sa inyong mga buhay. Patuloy tayong mag-tag and share and invite sa hapong ito upang marami ang makasaksi ng magandang ginawa ng Diyos sa buhay ng ating guest sa hapong ito. So, good afternoon po, Pastor Alex Soto. Ayan, good afternoon po sa inyo. And mga kapatid, sabi ni Ate Weng, nakakatatlong tasang kape na po, ate. Wag masyadong marami, lalo pag barako. Baka ikaw ay hindi makatulog. Grabe na po iyan. Grabe naman ang inyong pagkakape. At pero patuloy nyo kaming samahan dyan. Hello sa mga nasa Batangas sa hapong ito. Magandang hapon sa bawat isa. Amen. So kagaya nga ng sabi ko kanina, ang ating pag-uusapan ay firm believer. Tindi naman ang topic natin, ano? Hindi lang basta believer, kundi firm. Firm. Nagpa-firm ng buhok. Firm believer. Talagang siya ay lubhang naniniwala. Lubos na naniniwala. Matinding paniniwala ang kanyang taglay. Hallelujah. Wow. So, ano ba masasabi ninyo dyan, mga kaabangers, tungkol sa topic natin na firm believer? Are you a believer? Are you a believer of Christ? Are you a believer of His works, His miracles in your life? Naku po, mga kapatid, tayong lahat na mga tinawag, di ba? Lahat ng mga naniniwala sa Diyos, lahat ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon, di ba? Ang tawag sa atin ay believers. Believers, dahil tayong lahat ay naniniwala sa Diyos. So, sabi ko nga kanina, pag sinabing believer, ikaw ay ang paniniwala, belief, ang paniniwala ay malaking parte ng iyong buhay. Sa bawat araw na iyong pagising, naniniwala ka, ginagamit mo yung paniniwala mo. Diba? Pagising mo pa lang, naniniwala kang may magandang araw, may magandang maghapon na mangyayari sa'yo. Diba? Inaayos mong sarili mo, naghahanda ka kasi naniniwala ka. I believe something good is going to happen today. Diba? Naniniwala ka na sa araw na ito, may sagot, may answered prayer akong matatanggap. Yan. So, every part of our life ay ginagamit natin ang paniniwala. So, alam niyo ba, belief is a force. Ang paniniwala ay puwersa. Diba? Bakit ka naghahanda? Halimbawa, sa araw na ito, kung ikaw ay estudyante, bakit gumigising ka ng alas 6 ng umaga, naghahanda ka ng isusuot mo, naghahanda ka ng uniform mo, pumapasok ka sa eskwelahan, kahit na nahihirapan ka sa calculus, kahit na nahihirapan ka sa geometry, etc., pero pumapasok ka pa rin. Kumbaga talagang inaan mo yung sarili mo na kailangan kong pumasok sa eskwelahan kahit na hindi mo favorite yung teacher mo. Kasi naniniwala ka na kapag araw-araw kang pumasok, nakagraduate ka naka-moving up ka from grade 7, 8, 9, 10, ay makakagraduate ka ng iyong elementary, high school, college. Kaya araw-araw kang bumabangon. Alam niyo ba kung anong nagpapabangon? Ano ang nagpapabangon sa iyo? Kape ba ang nagpapabangon sa iyo sa tuwing umaga? Ang nagpapabangon sa iyo ay ang paniniwala mo na sa araw na ito, kapag ako ay humakbang, di ba ang mga tatay, kapag ako ay pumasok sa trabaho, meron akong maiuuwing sweldo. So, ang iyong paniniwala ay puwersa na nagpapakilos sa iyo para magawa mo ang dapat mong gawin. Kaya ang taong walang paniniwala, napakalungkot ng kanyang buhay. Kasi hindi makapagdesisyon. Kasi wala siyang
nakikita sa unahan. Dahil itong paniniwala na ito, yan ang nagbibigay sa atin para siyang kamay na tumutulak sa'yo. Tumuloy ka, dumiretso ka pa, sige pa, kaya mo pa yan. Diba? Yung mga atletang nagpapatuloy na kahit na masakit yung katawan, kahit na grabe na ang kanilang sakit ng katawan na nararanasan, pero bakit panay pa nila ang exercise, panay pa nila ang gym, panay pa nila ang pagpapahirap sa katawan dahil naniniwala sila na mananalo sila sa Olympics, dahil naniniwala sila na papayat ako kapag ako ay nag-exercise araw-araw. Dahil may pinapaniwalaan ka na mangyayari sa buhay mo, kaya ka kumikilos, kaya mo ginagawa ang ginagawa mo. Di ba? Kaya ang paniniwala talaga ay puwersa yan na nagtutulak sa iyo. Pero yung puwersa na yan, yung belief mo na yan, kailangan may substance yan. Kailangan meron yan pinanggagalingan. Kailangan meron niyang pundasyon. Dahil kapag ikaw ay naniniwala lang sa isang bagay na gusto mo lang na, o kaya anong tawag, daydreaming ang tawag dyan. Naniniwala ka na mangyayari yung mga bagay na imposible, pero nakaupo ka lang sa isang tabi. Daydreaming ang tawag dyan. Dahil ang paniniwala kailangan samahan ng pananampalataya. Diba? Faith is the substance. Ang pananampalataya ay sustansya, yan. Substance of things hoped for. Yung mga pinapaniwalaan mong mangyayari sa buhay mo na hindi pa ibig sabihin, hindi mo pa nakikita na sa future pa, things hoped for, ang substance niyan, ang pundasyon niyan ay ang pananampalataya mo. Pananampalataya na nakaangkla sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi pwedeng naniniwala ka lang na bukas magkakaroon ako ng magandang trabaho o kaya bukas magkakaroon ako ng magandang bahay. Pero kung hindi mo yan sasamahan ng pagkilos, hindi mo sasabayan ng iyong aksyon. Di ba ang panampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Pag hindi mo sinamahan ng gawa, yan ay hallucination. Di ba? Yan ay daydreaming. Tapos ikaw ay mauuwi sa frustration. Dahil naniwala naman ako, ba't kaya hindi nangyari? Ayan, sabi nila, ako pumapayat kahit walang exercise, Sister Carol. Grabe. Ang saya naman niyang buhay mo. Sana naman ay i-share mo yung sikreto. At ayan, kagaya ng sinishare ni Sister Sarah Santos, magiging CPA ako. Yan, siya ay naniniwala. Pero ano ang kalakip na gawa? Siya ay nag-aaral. At nag-endeavor, kumbaga, gumagawa ng husto para matapos niya ang kanyang pag-aaral. So, ang paniniwala kailangan may basehan, may pundasyon, may ilalim, may pinaghuhugutan, at yan ay ang pananampalataya mo sa Panginoon na nakaangkla sa kanyang mga salita na iyong pinagdidili-dilihan araw-araw ng iyong buhay. Amen? Kaya ganun kahalaga na hindi lang tayo basta-basta nagsasabi na, yes, I believe. Kaya nga believe, dahil you live. Kapag hindi mo nakita yung umasa ka na makikita mo, pero hindi mo nakita, ay ikaw ay umaalis. Wala naman, hindi naman totoo ang Diyos. Pero check your faith. Check your heart. Kung ang paniniwala mo ba ay nasa Diyos o nasa mga bagay na nakikita mo o false hope yung ginagawa mo. Grabe, ganun kahalaga. Kasi tandaan natin mga kapatid, belief, di ba, determines how you behave and live.
kung anong gawi mo, at kung paano ka kumilos sa araw-araw ng buhay mo, yan ang definition ng paniniwala. Kaya nagtatrabaho ang mga magulang dahil naniniwala silang mabibigyan nila ng magandang bukas ang kanilang mga anak. Bakit nagtatrabaho, bakit nag-aaral ang mga estudyante? Dahil naniniwala sila na may magandang bukas na nakahanda sa kanila dahil sila ay may pinag-aralan. Diba? Bakit nagnenegosyo ang mga negosyante? Dahil naniniwala sila na sa kanilang pagnenegosyo na itong kakarampot na katiting ay dadaming lalaki, palalaguin. Kapag sinamahan natin ang ating paniniwala ng pananampalataya, God is pleased. Diba? Sabi ng Hebrews, God is pleased sa mga taong may pananampalataya. Diba? Sabi ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe. You see, believe is the first thing to do. Must believe that He is, na siya ay Diyos, and that He is a rewarder of those who seek Him. Lahat ng may pananampalataya, sabi kapag wala kang pananampalataya, imposibleng ikaw ay mapatuwa mo ang Diyos. Dahil sabi nga, ang currency ng langit ay pananampalataya. At lahat ng mga tumatawag sa Diyos, lahat ng mga lumalapit sa Diyos, kilala mo ang Diyos, sinasabi mong may Diyos ka, alam mong nagsisimba ka tuwing linggo, pero lahat ng mga lumalapit sa Diyos, lahat ng mga kumikilala sa Diyos ay dapat na maniwala na siya ay Diyos. Dahil siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa lahat ng mga naghahanap, to those who diligently seek Him. Amen? So, saan nag-uumpisa kapag ikaw, kapatid, naniniwala? That's your first step, ang iyong paniniwala. The second one ay samahan mo ang iyong belief ng faith. At yung pananampalataya mo na regalo ng Diyos sa iyo, ang siyang, kumbaga ay gasolina yan ng puwersa na tumutulak sa iyo. Gulong yan ng bihikulo na sinasakyan mo sa buhay. Diba? Ang sasakyan kapag walang gasolina, hindi naman makaandar. So, the first thing to do ay kumilos ka, paniwalaan mo may gagawin ng Diyos sa buhay mo, tumindig ka, gumawa ka, maniwala ka, samahan mo ng gawa ang iyong paniniwala. At samahan mo ng pananampalatayang nakaangkla sa salita ng Diyos at sa mga pangako niya sa buhay mo. Tiyak na yang pag-asa mo ay magkakaroon ng katuparan. Amen? Praise the Lord. Ganun kahalaga na hindi lang tayo basta believer, but we are a firm believer of Christ sa ating mga buhay. Na kahit na ano paman ang nasa mga paligid natin. Sabi nga sa awit kanina, I believe in you. Through you, I can do anything, I can do all things. Dahil ang Diyos, sabi ng Philippians 3, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin upang magawa natin ang lahat ng bagay. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kung ikaw ay naniniwala sa ginagawa ng Diyos dito sa daily life sharing, go and share and share and share. Dahil hindi lang ang buhay mo ang inayos ng Panginoon, hindi lang ang buhay mo ang pinalakas ng Panginoon, hindi lang ang buhay mo, ang panalangin mo ang sinagot ng Diyos, kundi sila din na gustong lumapit sa Diyos, sila din na gustong makakilala sa Diyos, ay makarinig din ng magandang balita, magagandang patotoo dito sa daily life sharing. Amen? Real life, real talk, real life talk. Wow! Alam nyo ba sa hapong ito, mga ka-daily life sharing,
ang pangalan pa lang ng ating guest ay mensahe na. Alam nyo ba yun? Mensahe na agad. Kaya gusto ko na tawagin siya para malaman na natin kung ano ang mensahe na ipinapahatid ng Diyos sa ating mga buhay sa araw na ito sa pamamagitan ng ating guest. Kaya, mga ka-daily life sharing, handa na tayong lahat. Ito na siya, tawagin ko na po ang ating kapatid na isa sa mga young adults and mga youth, young chosen generation din. Dahil siya ay kabataan pa. Kaya naman, let's all welcome Realty Navalta. Hi po. Yan. Hi po. Hello and good afternoon sa iyo, kapatid. Sige, mag-hello ka, mag-good Hello po. afternoon, and batiin mo lahat ng gusto mong batiin. Hello po. Good afternoon po sa inyo lahat. Good afternoon po mga bangers. Ayan. Meron ka bang espesyal na gustong batiin sa hapong ito, mga ka-churchmate, kamag-anak? Binabati ko nga po na si kuya ko na may pinuntahan ko. Oo, may pinuntahan siya sa araw na ito. O, nawa siya'y nakatutok. Mag-ingat siya. Okay. Mag-ingat sana siya sa lugar malapit sa then binabati ko si ate ko. Yung kapatid ko, si Victor Navalta. Tapos si kuya ko, si Gerson Navalta. Then binabati ko si ate ko, si Pauline Navalta sa Ordaneta. Tapos, then binabati ko rin yung mga ka-judgment ko. Naka-judgment ko sa Avenue Church sa Balonggo, Pangasinan. Wow! Ayun, naalala ko na yung lugar kung saan kami pumunta noon, Urdaneta, Pangasinan. Ayun, pala yun. So sige, magsalita ka sa lengguwahe ng Pangasinense. Batiin mo sa mga kaabangers natin. Baka may mga kaabangers tayo from Pangasinan. Sige po, batiin mo sila. Binabati ko po yung mga kaabangers natin at sa lugar ng Pangasinan. Good afternoon po sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan. I think, Kuya Realty, parang kailangan mo ulit isuot ang iyong headset. Mas maganda yung sound mo kanina. Ayan. So mga taga-Pangasinan, magingay. Ayan. Dahil ang ating guest sa araw na ito ay Pangasinense. O yun, tama ba ang aking Tagalog? Mula pa sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya mga taga-Pangasinan, represent! Pasok! Ayan, sabi ni Pastor Mavic, ganda ng name mo, bro. Sabi niya. Salamat po. Salamat po. Ikaw ba? Natutuwa ka ba sa pangalan mo? So, totoo lang po, actually hindi po. Kasi parang nung una po kasi wala pong kahulugan. Parang walang kahulugan po. Pero anong sabi? Tinanong mo ba ang magulang mo nung lumaki ka na? Sabi mo ba ay, Ma, bakit ba Realty ang pangalan ko? Tinanong ko rin po si Papa noon. Oh, ano sabi niya? Kasi yun daw yung naipangalan sa akin. Then, yun, hindi ko po alam kasi kung ano ibig sabihin. No? Oh, mga kaabangers, tulungan natin si Realty kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Pero, baka mas gusto mo na lang ng royalty. Royalty Navalta. At
ang iyong palayaw ay royal. Oo, di ba? Para pag nakita... po, Ha? yun na po yung pinakahalan sa akin. Hindi ko nga po alam. Pinakuna po hindi ko po sana matanggap. Pero, kasi hindi ko po alam yung kung ano po yun. Oo. Paano pong Sabi ni Dr. May Kiatchon, sabi niya, broker ba? Parents mo, bro. Realty kasi. Yung mga nag-aahente ng lupa, ng bahay, ganun ang tawag sa kanila. Mga realty, Sabi din po nila unique, pero hindi ko po talaga alam kung ano ibig sabihin. Ayan na, wait ito, meron akong para sa'yo. Sabi ni Pastor Mavic, realty is an industry term. Sa industriya pala to. Which most accurately describes the services rendered by real estate agents, property managers, and brokerages related to the purchase, sale, leasing, and managing of real estate. Oh, wow! May manager. Uy, bongga. Meron pala, pwede ka din daw manager, realty. Maganda. Pag nagtayo ka ng sarili mong negosyo, maganda ang pangalan, realty. Nice. Kalupaan, sabi ni Kuya Samuel. Ayan. Yayamanin daw ang pangalan mo, sabi ni Pastor Mary Ann. Nako, wag mo nang, ang tawag doon, gustuhin mo na ang pangalan mo dahil yayamanin ang pangalan mo daw. Social, realty. Ayan. Sabi ni Judy, taga Pangasinan ang kanyang pamilya, si Judy Vergara. Ayan. Sabi naman ni Pastor Patricia, mabuti ng realty kaysa lupain. Paano ang pangalan na yon, Pastora? Lupain, tapos yung apelido. Mahirap yun, Pastora. Sabi ni Paul Santos, ang realty daw ay katotohanan. Oy, wow! Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaabangers, na pangalan pa lang ay mensahe na. Dahil sa araw na ito, si Realty ay nasa real life, real talk, real life talk. Kaya ka pala naging guest, Realty. Dahil tayo ay nasa real life talk. Handa ka na ba sa real life, real talk, Realty? Handa na po. Yun. Medyo kinakabahan lang po kasi first time na. Oo, ganun talaga. There's always a first time. Hindi kinakabahan po kasi ako kanina pa. Okay lang yan. Relax ka lang dahil wala ka namang ibang isi-share dito kundi ang mga karanasan mo lang naman. Kumbaga, sasamahan ka lang namin na ikwento mo ang iyong mga karanasan, testimonya, ayan. At masaya ka dahil marami ang sumasama, di ba? Marami ang nakikinig at matututo sa iyong patutuo. Ayan, sabi na ating mga kaabangers. Sabi ni Tita Rose, Realty, ganda ng pangalan kasi kayamanan. Wow! Ayun pala, bro, wag ka na talagang, gustuhin mo na talaga yung pangalan mo. Yayamanin, kayamanan ang ibig sabihin niya. Now you know. Okay? So itanim mo sa isip mo, ang pangalan mo ay kayamanan. Kaya magiging mayaman si Realty. Amen! Sabi ng ating mga kaabangers. Sabi ni Zalet, imagine calling your kid po, halika lupa. Ay, grabe na to. Tanungin ang magulang, but realty nga naman. Oy, you're a tangible asset. Ang galing naman ng ating mga kaabangers, tinutulungan ka nila. Na ang pangalan mo is an asset. It's not a liability. It's an asset, bro. At ang pangalan mo ay kayamanan. Kaya angkinin mo na yan. Na ang ibig sabihin ng realty ay kayamanan. Solve ka na sa pangalan mo? Ayan, kaya naman. Noong una po kasi hindi ko po talaga alam.
No. Sige, okay. Nung una pa yun. Nung una pa. Sabi mo sa mama mo, tapos na. Bati na tayo, mama at papa. Tanggap ko na ang aking pangalan. Nang ibig sabihin pala ay kayamanan. Salamat mga kaabangers. Ayan, may revelation si Realty sa kanyang pangalan. Wow, ayan. So, eto na tayo, Realty. Introduce mo na yung sarili mo para naman makilala ka namin. Anong buong pangalan mo? Ilang taon ka na? Taga saan ka? At ano yung kasalukuyang pinagkakaabalahan mo? At sino ang mga magulang mo? Yan, sige. Ako po pala si Realty Rojas Navalta. 23 taong gulang. At ang place po namin is Barangay Sitio Ariola, Barangay Santa Maria, Umingdan, Pangasinan. And ang ginagawa ko po sa ngayon is nasa bahay lang po, and then pag Sunday, nasa church po. And then, minsan namawak ng instrument, katulad ng drums, tsaka, minsan, tapping box, yun nga. Tsaka minsan gitara, pag gusto ko. And then, yun, minsan nasa music ministry, and then yun, sa bahay, is, dito lang ako, minsan ako yung tagaluto sa bahay. And tagalinis ng mga kusina. And then tagalinis ng paligid siguro. At saka minsan parang may pinapagawa ata sa akin na kunya magdidilig ako minsan tagadilig kan. At saka yun nasa bahay lang. Then minsan may liga akong kumanta ganun. Oy! Hindi, mahilig ako kumanta tapos magumawak ng gitara kasi ngayon ang favorite kong instrument, gitara, bukod sa drums, tsaka yun. And then yun, sumusunod ako sa kuya ko, and then sa magulang ko. And minsan gumagawa ko nung minsan mahilig ako rin mag-selfie ganun, selfie. Oy, selfie lord pala. Mahilig mag-selfie tapos yun lang po. Oy, sa dami yun lang daw ang kanyang pinagkakaabalahan. Paano ba naman yan, Realty? Ito mga kaabangers natin, naka-caps lock pa. Narinig kasi nila, marunong ka daw kumanta. Kaya sabi nilang lahat, sample! Ala, nagot na ako. Nakakaba. Sige nga. Sa bahay nga. lang po kasi ako kumakanta. Sige, Realty. Yung inawit mo sa amin kanina, awitin mo yan ngayon. Para naman marinig nila ang maganda mong tinig. Handa na ba kayo, mga kaabangers? Handa ka na ba, Realty? Take it away. Sige po. Pwede nyo naman po akong sabayan na lang. Sige. Nung una, ang akala ko, ang buhay ko'y hindi na magbabago. Kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain.
Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan, at halos ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y pinago niya. Yan po. Amen. Praise God. Bakit yan ang iyong share mo nga sa amin yung favorite song mo na yan. Sige, Realty. Ito po yung gusto kong kanta or awit or ano. Ito po yung gusto kong awit kasi ano po, maganda po yung mensahe niya, and then maganda yung mensahe po nung kanta, at tsaka parang sumasalamin po ito sa buhay ko, sa story po ng buhay ko, and then parang sumasalamin po siya sa story ng buhay ko. Dati po walang direksyon. Namin ko po walang direksyon yung buhay ko noon. Pero ngayon po, meron na pong direksyon dahil sa gabi ng Diyos sa aking buhay. And then, dati, talagang walang kasigla-sigla sa buhay. Parang walang kapag-pag-asa sa buhay. Ganun. Pero nung nakilala ko ang Diyos sa aking buhay, is, siya yung pinaniwalaan ko, sinampalatayanan ko. And then, siya yung sinampalatayanan ko. Siya yung naging sandigan ko para mga pagsubok ko sa buhay ko is mapagtagumpayan ko. Lahat ng mga pagsubok sa buhay ko. Alam ko na dahil ngayon, dahil matatag akong tao ngayon dahil sa binigay ng Diyos sa aking buhay, binigay niya lakas sa akin. Yun nga, dati binigyan niya ako ng kaliwanagan. Dati nasa dilim ako. Nagkaroon ako kasi ng dati. Yun nga po, hatred nga po sa parents, tapos sa ibang tao rin po. Parang nagkaroon po kasi ako ng hatred sa parents ko. And then, sa ibang tao na rin. Parang wala po akong mga kaibigan. Parang wala po akong kaibigan. And then, yun talagang madilim po talaga noon. Pero nung nakilala ko ang Panginoon sa aking buhay, siya yung naging sentro ng aking buhay. And then siya yung naging sentro ng aking buhay. Siya yung ginawa kong sandigan sa aking buhay. Kaya ako naging matatag po na. Kaya ako nagkaroon ng lakas kahit sa mga sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. So itong awit na to talaga nakaka-relate ka, no? Ano yung mga sinasabi mo na madilim na bahagi ng buhay mo? Tsaka, bakit nagkaroon ng hatred ang isang anak sa kanyang magulang? Sige nga, pwede mo ba yung i-share sa amin? Kasi, dati po kasi nung nakikitira lang po kami sa tita at tito namin. And then, ang kasama ko po noon, back 2011 is yung tito ko po. Tito ko po, tapos
Yung tita ko po. Pero yung kasama ko noong 2011 po, tito ko po. And then, kasama ko yung mga pinsan ko. Kasama ko yung isang kapatid ko. Actually, minsan hindi ko pa nakakasama yung kuya ko noon. Tsaka yung ate ko, hindi ko pa nakakasama. Kasama ko lang po yung mga pinsan ko. Yun, doon sa compound po na yun, doon sa Barangay Caordeta, Mingan. Doon po kami nag-stay po ng mga 1 taon. May 1 year po kami doon. Hindi, naranasan ko po magkaroon ng masamang kalagayan noon, lagnat. Kinailangan ko sana ng nanay po noon, ng nanay, pero wala po si nanay ko. Naghahanap po yata ng trabaho si mama noon. And then, kami doon, pansamantala. Doon, parang pansamantala kami doon, pero umabot siya ng 1 taon. And then, yun, kasama ko po, doon po kami nag-aaral, doon po kami umanap ng pagkain namin para makaon sa hirap. Doon po kami kumanap ng pagkain namin. Doon po kami, naming matulog doon, naranasan ko doon na mag-stay talaga ng matagal. Doon po ako, sa edad po na 12. Sa edad po na 12, naranasan ko doon po ako naglalaro bilang bata. Bilang kabataan, bilang baguhan na kabataan. Doon po ako nakikipagkaibigan, nakikipaglaro sa mga kabataan ko doon. Yun, naranasan ko yun. May mga kilala po actually doon. May mga kilala po ako mga kaibigan doon. Na mayroon po kasing yun yung lugar po kasi na yun, may church po. And then mayroong school. May school po doon sa gilid. May school po doon. And then doon sa likod may school, may classrooms din. And then yung bahay po ng tito ko nandoon. Pero Okay. yung tito ko po nasa langit na po. Okay. So, sinasabi mo na ikaw, kasi 4 kayong magkakapatid, So, ikaw at yung kapatid mo ay pinatira sa iyong mga tito at tita, sa iyong mga kamag-anak dahil sa hirap ng buhay Sa hirap po ng buhay. at kailangan magtrabaho ng iyong mga magulang, maghanap ng trabaho para meron kayong pantustos. So doon sa pagpapatira sa inyo sa tito at tita mo ng 1 year, nagkaroon ka ng hatred sa iyong mga magulang. Paano na-develop yung hatred? Ito bang tito mo na to? Ano yung mga naranasan mo doon? Bakit nasabi mo na ikaw ay nagtanim ng sama ng loob sa iyong magulang? Sabi mo kanina dahil nagkasakit ka, kinailangan mo ng nanay, pero wala siya sa tabi mo. And ilang taon ka na nung nangyari yon? You are 12, tama ba? 12 years old. 12 years old. So, bakit lumalim? Ba't naging hatred? Kasi po, kinailangan ko po talaga ng kalinga ng magulang po noon. Sa edad po na 12. And then, doon po kami na tumitira. Kinailangan ko rin po ng kalinga ng tatay ko po. Ng tatay ko po noon. Pero si tatay ko po wala pong trabaho. Parang wala po siyang trabaho. Pero naghahanap po ata sila noon. Pero yun nga, wala po silang trabaho. And then, doon po kami tumira sa lugar ng tito namin. Ayun. So, kumbaga, in short, hindi na process, ayan mga kaabangers, hindi na process ng kanyang murang isip yung rason kung bakit kailangan silang ma-separate sa kanilang magulang at 12 years old. Na ba't kailangan silang ipamigay, parang ganun, ba't kailangan silang dalahin doon, patirahin doon, samantalang meron naman silang magulang. So, at his age, ay
hindi niya na process, kung hindi niya na naintindihan kung bakit ganun ang sitwasyon. At dahil doon sa panahon na kailangan niya ng mama, 'di ba? Lalo na pag may sakit ang bata, kailangan ng nanay at wala sa kanyang tabi, nagkaroon ng awa sa sarili. Na bakit yung mga iba may magulang? Bakit ako wala sa tabi ko ang magulang? Ayan. Pero ang iyong mga tito at tita naman ba ay mababait naman sa inyo. Kumbaga talagang pinag-aral kayo, pinakain kayo, 'di ba? Ganun ba ang nangyari sa inyo? Opo. So wala ka naman naging problema sa iyong mga tito at tita? Wala po. Pero nung yung sinasabi ko po kanina 2011, iba po yung 2004 po ba? Or 2006. Iba po yung 2004-8. Tumira din po ako sa tita ko sa San Quintin, Pangasinan. Ilang taon ka naman nun? Actually, 6 years old lang po ako nun. Yun yung una na napawalay ka. Opo. So, I see. Ikaw lang ba o kasama ang iyong mga... Kasama ko po yung nakababata kong kapatid. Si Victor po. Ayun. So, dahil naulit mo 6 years old, tapos bumalik kayo sa tahanan ninyo. And then, naulit sa nung ikaw ay 12 years old na. At doon nagkaroon ka na ng hinanakit sa iyong magulang. So ano naging resulta sa'yo nun bilang isang bata at 12 years old? Nag-aral ka ba ng maayos? Hindi po ako nag-aral ng maayos. Parang naging bulakbol po ako noon. Naging bulakbol po ako noon sa edad na 14. Sa edad na 14 po. Nung 14 years old po ako, napabarkada po ako. Pupunta po kami sa gilid ng auditorium. Parang may event po noon. Tapos isang gabi po 'yun. Gabi na po 'yun, and then hindi po ako umuwi ng bahay. Nandun lang po ako sa labas. Ayoko po umuwi ng bahay. And then yun po. Andun po ako sa kasama yung mga kabarkada ko po, mga kaibigan ko po. Doon sa Balungaw po. Tapos ayaw kong umuwi po ng bahay. Parang naging pariwaran na po ako. Hanggang sa nawala ng gana sa pag-aaral. Tapos bumagsak sa mga grado. Ganun po. Bumagsak na po yung mga grado ko. Ayan. Then, so yun na, po. Mga resulta. Opo. Yun ang mga resulta. Yan. Hindi na nakapag-focus, hindi nakaaral ng pag-aral ng maayos, nagbarkada. Ayan. At napabayaan yung pag-aaral, kaya nagkaroon na ng mga bagsak. Pero ikaw ba ay sa iyong mga barkada, napasama ka ba sa mga barkada na maaayos o dinadala ka nila sa inuman, mga bisyo, ganyan? Hindi naman po umabot sa punto na nagbisyo po ako. Or hindi po umabot sa punto na nagbisyo po ako, like wow. Like sigarilyo or hindi na alak. Hindi po umabot sa punto ng ganun. Ayaw ko lang pong maumuwi ng bahay noon, tapos nagrebelde ganun, tapos yun, parang parang yung oras ko binibigay ko na lang po sa mga barkada ko po. Ayun. Ganun po. Binibigay ko na lang sa kanila yung oras ko. Naglalaro lang kami ng basketball lang po, ganun. Tsaka hindi na ako nakapag-focus sa pag-aaral. Yun, mas gusto na lang na sa labas kaysa sa loob ng bahay. Mas gusto na lang yung kabarkada. Kumbaga ay doon niya nakita, doon niya hinanap yung
TLC, tender love and care, na gusto niyang maramdaman. Dahil may barkada, so sa barkada nahanap yung pag-ibig na gusto niyang mahanap, yung belongingness na gusto niyang makuha. Kaya yun, buti may barkadas. Yun ang nasa isip niya. Buti may barkada, kaya dito na lang ako sa labas ng bahay. Ayaw ko na lang umuwi. Yan. Kaya yung mga kabataan na nasa labas, mas gusto yung barkada kaysa sa pamilya. Yun talaga. Nag-umpisa mula sa maliit na hinanakit. At dahil ang bata ay hindi maproseso, hindi naturuan kung paano, hindi na ipaintindi kung paano dadalahin ang mga ganong sitwasyon ng buhay. Kaya naghanap ng ibang outlet, naghanap ng channel para magawa o para lang makahanap ng company na sa kanilang isip ay magbibigay ng mga nung mga hinahanap nila sa buhay. Kaya makita natin mga ka-abangers na sa side ng mga magulang talaga kapag yung mga magulang ay hindi present na nagtuturo, hindi sila present physically, na nagtuturo talaga sa mga bata, ay may mga bata talaga na napapariwara. Buti na lang si Realty hindi pa nakapagbisyo o hindi pa umabot sa pag-iinom at paninigarilyo at kung ano pa. Pero siya ay napabarkada, napabayaan, nawala ng gana sa pag-aaral. Yung focus niya ay naalis sa mga bagay na dapat na ginagawa ng isang batang sumusunod sa magulang. Yan. Kaya nga, grabe yung kailangan, yung responsibility talaga na nilagay ng Diyos sa kamay ng mga magulang para gabayan yung mga anak. Yung ikaw ay naririyan para, yan, sabi ni Pastor Mavic, para maging tagapagbantay na nilagay ng Diyos para mag-oversee. Yan. Para maging ginawang katiwala ng Diyos para sa mga anak, para sila ay maturuan. Dahil ang mga bata talaga ay hindi pabata, di ba? Kundi ang bawat tao ay patanda. Patungo sa pagtanda, ang edad ay patungo sa pagtaas o pagtanda, di ba? So, kaya kailangan talaga na ang bawat isa, bawat mga magulang na biniyayaan ng Diyos ng anak ay matuto talaga mula sa salita ng Diyos, matuto mula sa mga lingkod ng Diyos na kung paano gabayan ang mga anak, kung paano tumayo, di ba? Kasi ganun din sa punto ng mga anak. Kasi di ba may naririnig din tayong patotoo na at 6 years old, naalala ko yung testimony ni Kuya Brian Kabatuan. At 6 years old, natuto siyang mag-saing, natuto siyang gawa ng gawaing bahay, natuto siya ng lahat ng gawain, na puwersa siya kasi wala siyang choice. So, nasa mga magulang talaga ang magsasabi na gawin mo ito, na palakarin ang mga bata sa dapat nilang lakaran upang sa pagdating ng takdang panahon na sila ay mawala man sa piling ng kanilang mga magulang, mayroong bala ang bata para gawin kung ano ang dapat niyang gawin. Mayroon siyang kakayahan, kumbaga na-develop yung kanyang kakayahan para mag-process, mag-intindi, mag-unawa sa mga bagay-bagay. Kaya talagang, tama sabi ni Daniel na mga magulang, kailangan namin kayo. Hindi talaga siya one-man band na ikaw lang sa sarili mo, ikaw lang at ang Diyos hindi eh. Kaya nga ang mga anak ay may magulang. Ang mga anak ng Diyos ay may pastor na kailangan may pastor na pinagpapasakupan. Kailangan natin ang isa't isa para may magtuturo, may magagabay, may magsasabi na ito ang gagawin mo. Upang sa takdang panahon, di ba hindi naman sa lahat ng oras ay makakasama natin ang ating mga magulang. Talagang dadating ang panahon ng paghihiwalay.
Hindi rin sa lahat ng oras ay kasama mo yung kasama mo, 'di ba? Na nandiyan ka lagi sa comfort zone mo. Dadating at dadating ang panahon na ikaw lang masi-single out ka. Pero pag dumating yung time na 'yan, ano ang bala mo, kapatid? Ano ang na-develop sa iyo para mabuhay, para magpatuloy sa buhay? 'Di ba? Ikaw ba ay manginginig sa takot? Hindi ko kaya to, hindi ko kaya to. O ikaw ay lalaban sa buhay. Na ikaw ay tatayo at magsasabing, kaya ko to. Dahil sa Panginoong Jesus na sumasa akin. Kaya ko to. Tinuruan ako ng magulang ko kung paano gawin ang bagay na to. Kaya talaga, ang bawat isa, kailangan natin ang isa't isa. Yes, tama, Pastor Mavic. Build one another. Yan talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na ang bawat isa ay kung ano yung grasya, anong grasya na nilagay sa'yo, ay hindi yan lang para sa'yo, kundi para sa iba. Diba? The grace that was given to me for you. Kung ano yung grasya mo, ay hindi lang para sa'yo, kundi para din maturuan ako. Maturuan ang bawat isa sa atin. Kaya napakaganda na merong sharing yan, daily life sharing. Kasi we add value to one another. Kung ano yung alam mo, maidadagdag sa akin, maituturo sa akin. Kung ano yung meron ako, maidadagdag ko, maituturo ko sa iyo. Diba? Kasi, diba, isipin mo yung kalagayan mo talaga at the age of 12 na wala kang magulang. Ma-imagine mo yung pangamba siguro o yung feeling of loneliness. Yan yung sinasabi ni Realte kanina. Yung parang mag-isa lang siya kahit na may mga kasama naman. Parang mag-isa lang yung kanyang pakiramdam. Kaya dahil doon, nagkaroon siya ng negative thoughts sa kanyang mga magulang, negative na feelings. Kaya na-develop ang PGH, na-develop yung hatred sa puso niya. At ano ang naging resulta? Nagkaroon ng negative impact sa kanyang buhay. Nagbarkada, nagbulakbol sa kanyang pag-aaral, at nagkaroon ng bagsak-bagsak na mga grado. Pero, Kuya Realty, nakatapos ka naman ba? Yun ang magandang tanong. Kahit na ikaw ay nagbulakbol, kahit na may bagsak-bagsak na grade, nakagraduate ka ba ng elementary? Nung elementary po is nakagraduate naman. Nakatapos naman pa ako ng elementary. Sa public po. Sa public, wow. May achievement ka ba sa iyong pag-graduate? O talagang wala po. Pumasa at nakagraduate? Pumasa lang po. At least nakagraduate, di ba? At ikaw ay nakapag-high school. Sa iyong pag-high school, tinuloy mo ba ang iyong pagbubulakbol, pagbabarkada, o kahit paano nag-iba ka ng direksyon? Nung high school na nung high school po, hindi pa ako masyadong nakikipag na po. Nung high school po kasi ako, pumunta po akong, di ba po pumunta kaming koordinataan po. Mm-hmm. Nung ano po kasi yun, nung first year high school po ako. Nung doon nag-aaral po ako doon sa koordinataan po. Sa Umingan. And then? Nung 12 po ako nun. And then, after a year po, pumunta po kami sa Balonga. Bumalik ka na sa inyo. Mm-hmm. Opo, bumalik na po. Okay. Sa amin. Then, tinuloy ko po yung high school days ko po doon. Tinuloy ko po yung high school ko po doon sa public din po. Okay. Sa BNHS po. And then, yun po, masipag naman po akong mag-aaral. Oo, sumipag ka na. Masipag naman po akong mag-aaral kaso, masipag naman po akong estudyante. And then, pero mahihayin po kasi ako noon. And then, wala po akong masyadong, may mga kaibigan naman po ako. And then, yun, mababait naman din po sila.
Nagkaroon na Then, ng mababait na kaibigan. And then, opo. And then, nagkaroon lang ng problema po kasi parang may pagkakataon po kasi ako na tinamad na po sa pag-aaral. And then, yun, doon na po, yun na po yung time na nagparewara po ako. Okay. 2013. 2013. Yun na po yung time, 2013 po yun. Yun na po yung time na nawala na po ng gana sa pag-aaral yun. Parang yun na pabarkada na rin. Okay. Tapos, paano mo natapos ang iyong high school kung ikaw ay napabarkada at nagbulakbol na naman? Nung fourth year high school po ako. Nung fourth year high school po ako, doon na po ako nagsipag sa pag-aaral. Bumawi. And then, doon parang nakatutok, parang tinutukan ko po yung pag-aaral ko nung fourth year high school po ako. Then, nagkaroon po ako nung kaibigan. Yun. Papasok po ako pero wala pa akong dalang pero wala po ako. Hindi po sapat yung baon ko noon. And then, yun, parang lang po, simpleng estudyante lang po ako. And then, may kaibigan nga po ako yun, pinapahiraman niya ako minsan ng cellphone niya po. Yung uso pa po dati yung cellphone na ibang tawag doon, Nokia ba yun? Yung Nokia po yung dikit. Nokia 3310. Nokia 3310. Then, pinakaunang cellphone. Mahilig po kasi ako magpa-music. Mahilig pa ako sa music. And then, yun nga po, hinihiram po yung cellphone niya. Doon po. At saka yung earphone niya. Doon po ako. Kaya yun, naging magkaibigan po kami. And then, yun, hinihiram ko yung cellphone niya. Doon po ako through ginagamit ko lang po yung nagpapa-music lang po. Sa school mismo. So, nung high school ka, bumalik ka na sa inyo, kaya ka na bang pag-aralin? Ibig sabihin, kaya ka nang pag-aralin ng iyong magulang? Sila na ang nagpaaral sa iyo? Opo. Kasi yung mga magulang ko na po yung nagpaaral sa iyo. Ayun. So, kumbaga ay mas umayos na ang takbo ng buhay ninyo at ikaw ay nakapag-aral na. Yan. So, nagkaroon ka na ba ng achievement? Teka lang, ano ang nag-iba? Bakit pagdating ng fourth year ay nag-aral ka ng maayos? Nagkaroon ka ba ng inspirasyon? Kaya gumanda ang iyong actually, wala atmosphere? Wala po eh. Wala. Kasi dahil lang po siguro sa siguro sinipagan lang po ako mag-aaral dahil last year na at saka dahil huling taon na po. And then, siguro ginusto ko na lang pong sinet aside ko lang yung mga problema ko in the past. Tapos, parang binaliwala ko na lang po yun. Tapos nagsipag na lang po ako sa pag-aaral. Tapos nagkaroon ng kaibigan. Parang pinalimutan ko na lang po yung nakaraan. Ayun. Aba, pinalimutan ko na lang po. Sabi ni Pastor Mavic na in love daw siguro. Pero hindi nga daw, Pastor Mavic. Wala daw, zero. Kaya ang nangyari daw pala ay kinalimutan na lang niya ang nakaraan. Ayan. Natatawa po ako dun sa comment. Wala po. Bakit? Hindi, wala po kasi. Ang nangyari lang po talaga, kinalimutan ko ng nakaraan. May kaibigan naman po ako, pero yung lalaki po yun. Matalik ko po kaibigan. Ayan, oo. Gusto nila kasing tanungin, kanina pa nila gustong ipasok, kung nagkaroon ka daw ba ng MU? Alam mo ba yung MU? MU po, mutual understanding po, yung sasabi nila. Gusto nilang tanungin kung nagkaroon ka daw ba ng ganon? Sa totoo lang po, meron po dati. Hindi, nung high school kayo pinag-uusapan natin ha? Nung high school ka? Ay, wala po. Wala. Pero meron pa. Nagkaroon pa ako ng crush kaso, wala. Pero hindi po yung umabot sa ganun. Nagkaroon ka ng crush pero hindi ka nila crush. Hindi, nagkaroon po ako
Parang wala po ata pala. Sorry po. Parang wala po. Nalimutan na niya. Tatanungin ko pa naman sana yung word ni Sarah kahapon. Nag-crush backan ba kayong dalawa? Wala daw pala. Naku, paano ba yan mga kaabangers? 0 tayo sa araw na to. Wala daw. Ayan. Okay. So, pero ang nangyari, kaya nakagraduate siya, kaya gumanda ang ihip ng hangin, kaya nagbago ang kanyang isipan, nagbago ang kanyang direksyon sa buhay ng 4th year na siya, ay dahil kinalimutan niya yung mga nangyari, yung kanyang mga malungkot na nangyari nung siya ay 12 years old at 6 years old. Ibig ba sabihin nun ay napatawad mo na ang iyong magulang nung time na yon, or nilimot mo lang pero may hinanakit ka pa rin? Parang po. Parang nilimot ko lang po. Pero sa loob ko po mayroon pa rin po. Kasi po parang nagkaroon po talaga ako ng hatred noon. Parang hindi ko pa po napatawad ng mga magulang ko. Oh, okay. Naku po, sinisingil ako ng mga kaabangers. Dahil bakit? Tapos na daw ba yon? Wala ka daw ba talagang ka-MU? Wala daw ba talagang karelasyon si Realty? Ayan, mabilis ka daw umiwas. Napakaseryoso mo daw sa buhay. I-share mo na lang sa amin, kailan yung time na yon na nagkaroon ka ng MU? Sa college ba yon? O after graduation? Or at present? Sige nga. Pagbigyan mo na sila. Po. Nagkaroon po ako ng... yung tungkol sa MU po. Siguro lang po nung natapos pa ako nung nag-graduate po ako ng college, ng vocational course po. Sa HomeSat po. Nung nag-graduate po ako doon, nagkaroon po ata ako ng pero mas bata po sa akin. Nagkaroon po ako ng MU po, pero mas bata po sa akin. Wala siya, hindi niya sigurado. Nagkaroon po ata. Nagkaroon. Pero mas bata po sa akin. Oh, okay. So, ang ibig sabihin kasi ng MU, mutual understanding, ay gusto mo siya, gusto ka rin niya. Ganun ba yung nangyari doon? Opo. Oh. Isang beses lang po. Isang beses. O at least umibig. Ayan. Ibig sabihin ay umibig si Realty at nagkaroon siya ng MU. Ano nangyari? Nangyari po, siya, iniwan po ako, hindi. Oh no. Na po. Iniwan po ako, hindi. Yun na. Iniwan ka niya. Iniwan sa ere. Iniwan sa ere. Naku po, masakit yon. Walang sumalo. Iniwan ka sa ere. Okay. Gano'n naman katagal yung MU ninyo? Mabot po ng lang po. Mabot ng 3 weeks ata or 2 weeks. Ay, 2 weeks naka-MU. So, ano yung textmate kayo? O chatmate kayo? Chatmate po. Chatmate. Oh, chatmate. So, in 2 weeks ay nagkaroon ng ka-chatmate si Kuya Realty. At, Opo. oo, so ano yung every night kayong magka-chat? Every day. Ayun. Pero after 2 weeks, anong nangyari? Bakit naman? Iniwan po sa ere. Iniwan sa ere. O, bakit ka iniwan sa ere? Hindi ako. Actually, po. Pinalimutan ko na rin po yun. Okay lang po sa akin. Okay lang sa'yo.
Ayan. Meron gustong mag-hi. Meron gustong mag-hi. Kasi iniwan ka daw sa ere, hindi ka naiiwan. Ayan. So, kuya, basta ka na lang iniwan sa ere. Ano ba ang nangyari? Teka lang, at may dito may gustong mag-hi. Ayan. So, kuya. Ayan. Wait lang, maka-abanger sa real life talk. Ayan. Ayan, tawang-tawa pa naman sila. Ayan. Sabi ni Pastor Avim, pinapaubaya. Aba, may kanta talaga. Oo, seryoso, napaka-comment na. Si Kuya Gabi. Pinapaubaya. Yung ba yun? Ayan, napakatindi naman. So, wala na. Tapos na siya. Hindi na siya naging parte ng buhay mo. So, salamat 2 weeks. Salamat 2 weeks at dumaan ka sa buhay ni Kuya Realty. Nagkaroon siya ng experience ng MU sa buhay niya. So ngayon, at present, Kuya, meron ka bang ka-MU o girlfriend? Sige nga, kwentuhan mo nga kami. Ngayon po wala po. Wala. Ngayon, pero may crush paso. Kasi normal lang naman po yung crush, di ba po? Oo naman. Oo, hanggang pag tao sabi ka daw po normal nila, yun. Sabi daw po nila yung pag wala kang crush, yun daw po yung hindi Oy, normal. Totoo yun, oo. Oh, mga ka-abangers, lahat ng may crush, ay sabihin yung meron siyang crush. Ayan, tama, okay lang yan. At ikaw ay 23 years old, sige, mag-crush ka lang muna. Ayan, pero wala ka pang karelasyon. Ano Wala. ba? Okay. So, sabi mo kanina ay after ng high school, ikaw din nakagraduate. Ano ba ang naging kurso mo sa iyong kolehiyo? Nung nag-college po ako, pumunta po akong HMCF doon sa Ano yun? Umingan. HMCF sa Hope of Melbourne Colleges Foundation sa sa Poblacion West, Barangay Poblacion West, Mingan, Pangasinan. Okay. Tapos, ano yung kinuha mo doon? Nag-aaral po ako ng vocational course po na 2 years. Vocational course po, restaurant services. Sa vocational restaurant services. So, kuya, magaling kang magluto. Tama ba yun? Medyo po. Medyo. Okay. So, ano yung mga niluluto mo? Sige nga, kwentuhan mo kami. Ang niluluto ko po ang niluluto ko po is lang po Filipino food lang po. Tsaka mga Filipino food. Filipino food? Ano yung mga Filipino food na niluluto mo? Yung mga yung mga basic na pagkain katulad ng adobo, ganun, sinigang. Ganun. Adobo sinigang. Uy, masarap 'yun. Ano daw ang specialty mo? Pinakbet. Alam niyo po yung pinakbet? Oo naman. Ay, pero masarap yung pakbet na Ilocano. Okay. Sige nga, kung alam mo yung pakbet, anong mga halo ng pakbet? Talong, gulay, mga gulay katulad ng talong, kamatis, ampalaya, bawang sibuyas, ganun, tsaka yung luya, tsaka kamote. Pwede. Ay, kamote, tapos ano yung sinilagay na sigarilyas ba yun? Sigarilyas. Tapos yung pwede ka rin ata maglagay ng okra, gano'n. Basta yung mga gulay po, and then yun nga po, yun. Tapos lalagyan po niya po ng sahog, yung meat. Karne ng baboy, gano'n po. Aba, okay Yun po.
Yes naman, specialty nga ay pinakbet. Yan daw ang kanyang specialty. Ginataang pakbet, sabi ni Kuya Richard. Naku, ang sarap naman nun, Kuya. Yan, sa mga nagluluto dyan. Sa mga nagluluto. Ayan, meron na kayong ulam. Meron na kayong lulutuin. Kumuha na kayo ng mga gulay para kayo ay magkaroon ng pakbet. Oy, wow. So, ikaw pala ay nag-aaral magluto. Ka ba? Nakapagtrabaho ka na as, ano ba tawag doon? Cook? Actually, naranasan ko mag-OJT po. Kaso, hindi po pagluluto yung ginawa ko. Parang nag-a-assist lang po ako sa hotel, sa resort ganun. Parang nag-a-assist lang po ako nag-a-assist na sa mga nagluluto. Hindi, sa loob po ng hotel. Minsan ako po yung taga-lagay ng kumot po unan. Parang taga-keep po, ganun. Hindi, OJT lang po yun noon. Naranasan ko po yun. Okay. So nakapag-OJT ka. Wala ka pang job na trabaho na... Wala po. Oo. Pero pangarap mo din ba na magkaroon ng sarili mong restaurant or magtrabaho sa hotel bilang chef? Pangarap ko po sigurong magtrabaho bilang chef. Uy, wow. Bilang chef po. Nice. Okay, so Kuya Realty, kailan mo naman nakilala ang Panginoon sa buhay mo? Nakilala ko po ang Panginoon sa buhay ko. Nung lang po ata. Nung nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko nung lang po ata, nung 2020. Okay. Paano mo nasabing nakilala mo ang Panginoon? Kasi po, may nakausap akong pastor, si Pastor Kamba, doon sa doon sa Pimienta, Umingan. And then, share ko po yung buhay ko na ganito po, ganyan, na tumitira lang kami sa lugar ng tito namin. Lugar ng tita at tito namin. And then, share ko po yung buhay ko. And then, naranasan ko pong, basta, ang nangyari po, naging emotional po ako. And then, basta na lang tumulo yung luha ko po. Basta tumulo na lang po yung luha ko nang di ko po namamalayan. And then, nagkaroon po ng forgiveness po sa puso ko. Napatawad ko na po yung nanay ko po. Napatawad ko na po yung tatay ko, nanay ko. Napatawad ko na po yung mga magulang ko, and then nawala po yung hatred sa puso ko. Nagkaroon po ng forgiveness. Pero dati po, nung 2020, siguro po naging walang po ako ng respeto sa mga magulang ko. Naging palamura nga po ako sa tatay ko. Sa nanay at tatay ko, sa mga magulang ko pala. Okay. Pero nung na-encounter mo ang Panginoon, nawala ba lahat ng yon? O paano mo naibalik yung respeto mo sa iyong mga magulang? Inibig ko na po yung mga magulang ko, and then pinatawad ko na po yung nanay ko. Pinatawad ko na po mga magulang ko. And yun po. Nalimutan ko yung hatred ko po sa kanila. Wow. So ikaw ay nakalaya. Ikaw mismo ay nakalaya dahil ikaw ang nagpatawad. So nawala na yung hatred sa puso mo. So ngayon ba, ikaw lang ang nakilala sa Panginoon o kayong buong mag-anak nakilala na sa Panginoon? Kaming buong mag-anak na po. Amen.
So lahat kayo ay nasa iisang simbahan. Tinatanong pala ni Pastor Mary Ann kanina, naalala ko, kaano-ano mo daw si Pastor Leonila Navalta? Ano po, asawa po ng tito ko po. Tito mo siya? Asawa po, wife po ng tito. Yes, asawa ng tito mo. Okay. So, kapatid ng tatay mo. Okay. Yung asawa ni Pastor Leonila. I see. Okay. So, saan naman kayo ngayon, kayong buong pamilya, kayong Navalta family, saan kayo, doon ba kayo sa kanila nagsisimba? O saan kayo dinala ng Panginoon na simbahan? Kung saan po kami nagsisimbahan po ngayon? Yes. Sa po? Balongaw po. Anong pangalan ng church ninyo? Healing Avenue Church. Healing Avenue Church po, sa Balongaw. Healing Avenue Church, Balongaw. Wow. So, ano yung mga natutunan mo bukod sa forgiveness? Ano yung mga natutunan mo sa Panginoon mula nung makilala mo siya? Natutunan ko sa Panginoon is natutunan ko po sa Panginoon nung makilala ko po ang Panginoon. Nagkaroon po ng direksyon yung buhay ko. Dati parang hindi ko po alam yung buhay ko, talagang nasa madilim po. And then walang kapatawaran sa puso ko. And then walang direksyon, wala pa akong pangarap sa buhay. And then wala pong pangarap sa buhay. At nagkaroon din po ako ng hatred sa ibang tao. Dahil wala po akong kaibigan noon. And then, pero nung nakilala ko po ang Panginoon sa buhay ko, napatawad ko na po sila. Yung mga nanakit din po sa akin. Yung mga nagkaroon po, yung mga nanakit po sa akin verbally. Kasi po parang naging biktima rin po ako kasi ng verbal bullying. Parang parang inaasar po nila ako na parang parang words po na na medyo parang masakit po sa akin. Pero napatawad ko na po sila at nakalimutan ko na po yung hatred ko sa kanila. Wow. So, totally ay inalis na ng Panginoon sa iyo. Kumbaga wala nang sakit na iyong nararamdaman sa iyong puso sa mga nangyari sa nakaraan. Yan talaga. Na-try ko rin po kasi silang murahin nun. Kasi dahil sa dahil sa hatred ko rin, dahil sa galit po ko sa kanila. Pero napatawad ko na po sila. Tsaka kalimutan ko na rin po. Amen. Kasi po wala naman pong mangyayari pag laging nandito na lang sa puso ko yung sakit, di ba? Kailangang i-release ko na lang po, kalimutan ko na lang po. Yes, praise God. So talagang sa Panginoon ay may kalayaan. Yan. Sa Panginoon ay may panibagong buhay, may panibagong pagkakataon na ayusin ang buhay. Yan. Talagang may bagong chance na ang nakaraan ay malimot na at ang bagong buhay ay tanggapin mo at ang kapangyarihan ng lumang buhay ay inalis na, tinanggal na mula sa iyong isipan. Yan. Kaya talagang sa Panginoon lang tayo, no? Sa Panginoon lang tayo dapat nakumapit. Tibayan natin ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa oras na makilala natin siya, yung mga tinatago-tago natin sa ating puso na akala natin ay wala, pero ipapakita ng Panginoon
upang tayo ay makalaya dahil gusto niyang tayo ay makalaya mula sa anuman na mga bagay na gumagapos sa atin. Kagaya nung sinasabi ni Realty na yung pagpapatawad ay kanyang naranasan. Na kahit na siya ay nakaranas ng pagtatanim ng sama ng loob, hindi lang pala sa magulang, kundi maging sa ibang tao na nanakit sa kanya. Pero dahil sa encounter sa Panginoon, ay nakaranas siya ng 180 degrees, inayos ng Diyos ang buhay niya upang siya ay magamit ngayon, marinig natin ang patotoo niya na sa Panginoon, pag naniwala ka, mayroong bagong buhay na nag-aantay sa iyo. Kapag naniwala ka, mayroong kalayaan na matatanggap ka. Amen? So, at present, yan, dito na tayo sa ngayon. Ano yung at 23 years old, Kuya Realty, ano ang nakikita mo? Pinaniniwalaan mo na anong nakikita mo sa future mo? Sa future ko po. Mm-hmm. Siguro po maging active sa church, ganun po. Yun naman po importante yung maging active ka sa church. Parang naturingan din po kasi kaming tinatawag na parang Christian family, ganun po ba? Okay. Opo. Kaya kailangan po maging active po ako sa church and then yung active sa music ministry. Wow, music ministry. Opo. Mm-hmm. Wow naman. So, talagang aktibo ka sa gawain ng Panginoon. So, bilang sabi po nila mahirap daw. Sabi nila mahirap daw po pag parte ka daw ng Christian family. Mm-hmm. Mahirap daw po na masaya, sabi nila. Okay. Ikaw, ano naman ang sabi mo? Ano naman ang karanasan mo? Pero sa akin po, parang ganun na rin po, mahirap po na masaya. Mahirap na masaya. Kasi po mahirap kasi kailangan mo na parang responsibility. Tsaka tapos may masaya kasi kasi marami kang friends, ganun po siguro. Marami kang kaibigan. Yes, you have a community. You have a family in God. Yes. Meron kang pamilya sa Panginoon. Hindi lang yung pamilya mo, pero mas marami ang makakasama mo na lumalakad sa buhay na ito, nagbibigay sa iyo ng gabay, nagbibigay ng aral sa buhay. Ayan. Kaya sabi ni Pastor Mary, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay talaga naman. Tama talaga yan. Masayang tunay, hindi dahil lagi ka nakangiti. Masayang tunay dahil hindi ka laging humahalakak. Ibig ba sabihin lagi kang masaya? Masayang tunay dahil punong-puno ng mga ups and downs and challenges. Pero, ano ang masaya? Dahil may Kristo ka sa buhay. Sabi nga, ano ba yung kanta yun? If Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Diba? Smile at the storm until He takes me home. So, masayang tunay ang buhay kay Kristo dahil kahit na ano pa ang iyong pinagdadaanan, ano pa ang mga hirap, sabi mo nga mahirap na masaya, ano man ang hirap, pero dahil kasama mo si Kristo, kasama ka sa kanyang tagumpay. Kaya piliin mo talaga. Choose to believe. Piliin mong maniwala, hindi lang basta maniwala, kundi firmly believe. Na kahit na gusto kang isway, na kahit na gusto kang itangayin ng mga alon, bagyo ng buhay. Pero kumapit tayo ng husto sa batong di matitibag, humawak tayo ng husto sa kanyang mga salita at sigurado tayo na ang buhay talaga natin ay magiging masayang tunay sa ating Panginoong Jesus. Amen ba? Kaya mga kapatid, sa hapong ito,
bago tayo magpatuloy, ay syempre, hindi pwedeng walang babati sa ating bisita sa hapong ito. Kaya naman, panoorin mo ito, Kuya Realty. Magandang araw po sa ating lahat. I am Pauline Navalta. I am the elder sister of Realty Navalta. Apat po kaming magkakapatid. Ako po ang pangalawa at si Realty po ang pangatlo sa aming magkakapatid. Sino si Realty sa akin? Sa aming magkakapatid, siya ang pinakamagaling magluto, pinakamagaling kumanta, at ang pinakatahimik. Merong punto sa buhay namin na nagkahiwa-hiwalay kaming magkakapatid dahil sa hirap ng buhay. Si Realty kasama ng bunso naming kapatid na si Victor nanirahan sa bahay ng uncle namin sa Umingan, Pangasinan. Si Kuya Jershom na panganay namin nanirahan siya sa bahay ng auntie namin sa Zamboanga City. At ako naman ay tumira sa bahay ng lola ko sa Zamboanga del Norte. At alam ko, hindi ito naging madali kay Realty, sa aming mga magulang, at sa aming magkakapatid. Lumipas ang mga taon, patuloy pa rin kaming sinubok ng buhay. Realty, alam ko sa ating magkakapatid, ikaw ang may pinakamaraming naranasan sa buhay nung bata ka pa, nung nag-aaral ka na, at hanggang ngayon may mga hinaharap ka pa rin. Naniniwala ako mayroong rason lahat ng nangyari sa'yo at gagamitin ni Lord ang buhay mo na magbigay ng inspirasyon sa ibang tao at sa aming mga kapatid mo. I am very blessed bilang ate mo dahil sa'yo ko natutunan kung paano maging matapang at matatag sa mga hamon ng buhay. Prayer ko sa'yo na magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon at maging blessing pa sa mas maraming tao. Nagpapasalamat ako sa buhay mo na binigay ng Panginoon. Lagi mong tatandaan na mahal ka ng Diyos at hindi ko man ito nasasabi pero mahal na mahal din kita bilang ate mo. Nagpapasalamat din ako sa daily life sharing sa oportunidad na ito na ibinigay nyo. Magandang araw muli sa inyo. Wow! So ano naman ang masasabi mo sa iyong ate? Sa ate ko is sana hindi siya magsawa na napakabait kasi ni ate ko is napakabait po kasi ng ate ko. At yun, kahit na medyo makulit kami kahit na ganito medyo makulit kami bilang kapatid. Siya yung umintindi po sa amin. Parang po, ang close ko po kasi, parang medyo close ko rin po kasi si ate ko. At saka, bukod po sa kuya ko, ang close ko po si ate ko talaga. Sa mga kapatid ko po. Mm-hmm. Minsan po kasi yung bunso po na, nag-aaway po kami kasi nung nakababata kong kapatid. Minsan nag-aaway po kami. Kaya medyo ang close ko po si ate ko. Medyo close ko po sa ate ko. Parang naging kaibigan ko po sa ate ko. Wow. Hindi lang kapatid, naging kaibigan na rin. Ayan. So si ate ba ngayon, magkakasama na ba kayo ngayong magkakapatid? Opo. Magkakasama na po kami. Magkakasama na po kami sa bahay. Kaso nga lang ngayon po nasa nga po siya, sa Urdaneta. May trabaho na po kasi siya. Oh, okay. So kayong lahat ba ay may mga ministeryo din sa simbahan? Si ate ko po, minsan naranasan niya maging song leader. Wow. At
si kuya ko, pastor po siya. Minsan, naranasan niya rin maging guitarist na po. And then, ako po, naranasan ko po na na mag-gitara din, tsaka mag-drums noon. Tsaka kumanta na rin po. Yun nga po. Mag-special number, ganun po. Sa church. Wow! Saya naman ng mga magpapamilya. Tapos si ading ko po, yung nakababatong kapatid, magaling po siya mag-keyboard. Oh, wow! Opo. Kaya medyo nakakamangha po kasi bilang parang magaling po siya, medyo mahirap ata yun. Medyo mahirap po yung keyboard. Wow naman. So, grabe talagang siguro kapag jamming kayo dahil magagaling sa instruments at magagaling kumanta, talagang kayo ay pinagpalang pamilya na sama-samang naglilingkod sa Panginoon. So, bilang panghuling tanong, Realty, anong masasabi mo sa ating topic sa araw na ito na ikaw ay isang tao na may matibay na paniniwala sa Diyos, may matibay na paniniwala na may gagawin ang Diyos sa buhay mo? Naiwala ko na yun. May gagawin ng Panginoon sa akin. Kahit na parang ngayon is parang walang masyadong nangyari sa buhay ko. Alam ko na nabuhay ang Diyos sa aking buhay. Buhay siya. Siya yung gumagabay sa amin. Siya yung, ang Diyos yung lakas ko sa every time na babangon ako, every time nagigising ako sa umaga, siya yung lakas ko. Siya yung nagbibigay ng lakas ko, ang Diyos. Ang Panginoon. And siya yung naging inspiration ko, siya yung na gumagabay nga sa amin. Sa aming pamilya, every time na aalis kami ng bahay, punta sa church. Kasi po medyo malayo rin po kasi yung bahay namin sa church namin. Medyo malayo. Parang po kasi sa kabilang bayan po kasi yung namin. Taga Umingan po kami, and then sa kabilang bayan po yung church namin. Kaya medyo malayo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siya yung gumagabay sa amin, nagpo-protect sa amin. Every time na alis kami ng bahay. Every Sunday. Yun po. Amen. So, talagang salamat sa iyong buhay, Realty. Kami ay nagising sa reality that life is real. Ang buhay ay totoong-totoo. Walang halong biro at hindi natin pwedeng gawing biro ang buhay natin dahil meron lang tayong kaisa-isang buhay na binigay ng Diyos. At ano ang gagawin mo dyan sa buhay na binigay ng Diyos sa iyo, kapatid? Ikaw ba ay magpapatalo? Ikaw ba ay titigil? Ikaw ba ay walang gagawin sa kaisa-isang buhay na binigay ng Diyos sa iyo? Dahil hindi naman siya ang ating buhay, iisa lang talaga. Ibigay natin ang the best na kailangang maibigay, yung idiniposito ng Diyos sa ating mga buhay. Hayaan nating madiscover natin yan at hayaan nating ma-develop natin yan upang ang Diyos ay lalong maparangalan sa ating mga buhay. Amen po ba? At dahil naniniwala tayo na sa ating pagpapatuloy sa buhay na ito, naniniwala tayo, matibay tayong naniniwala na sa paglakad natin sa buhay na ito, ang Diyos na nagpasimula, di ba? Ang Diyos na nagpasimula ng magandang bagay sa ating buhay, mga kapatid, ay gaganapin niya ito hanggang sa dulo, di ba? Hanggang sa dulo, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hanggang sa araw ng ating Panginoong Jesus. Yan ang sabi ng Philippians 1 verse 6,
For I am confident on this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kapit lang. Mga kapatid, maniwala lang. At mga kapatid, manampalataya sa salita ng Diyos na hindi niya tayo iiwanan, kundi sa paglakad natin tayo ay sasamahan sa ating paghakbang. Tayo ay gagabayan at iingatan hanggang sa takdang araw niya sa ating mga buhay, hanggang sa araw ng ating Panginoong Jesus. At kaya naman talaga, ang buhay na ito, nako, napaka-real, kagaya ng ating bisita, si Reality. Kaya maraming salamat sa iyo, kapatid, sa iyong mga ibinahagi, sa iyong kwento, sa iyong pagpapaunlak na maging panauhin dito sa Daily Life Sharing. Talagang kami ay may magandang mensahe sa araw na ito na kailangan nating harapin. You have to face the reality. We have to face the reality of life. At syempre, kahit na anong mangyari sa buhay na yan, pagkasama mo si Kristo, ikaw ay mananatiling nakatayo. Dahil si Kristo ay bato na hindi matitibag na pag tinayuan mo ng iyong buhay, sigurado kang hindi ka maaanod ng anumang baha o bagyo ng buhay. Kaya mga kapatid, magpatuloy talaga tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Magpatuloy talaga tayo na kumilala sa Diyos. Magpatuloy talaga tayo na lumapit sa Diyos, na humakbang patungo sa kanyang katuwiran upang lalo natin na makilala, upang lalo natin na makita ang kanyang mga magagandang gawa sa ating buhay. Amen? So, salamat sa inyong pagsama sa hapong ito, mga ka-Daily Life Sharing, hanggang sa araw ng bukas. Ayan, hanggang sa araw ng bukas, meron tayong Daily Life Sharing. Patuloy ang inyong pagtutok, mga kapatid. Ayan. So, thank you everyone. Have a good dinner or merienda or lunch or breakfast. Diba? Anumang oras, nasaan ka man, patuloy lang sa Daily Life Sharing. So, thank you again. God bless po. See you tomorrow and mamaya sa Night Life Sharing. Bye! Right po.